Share, ano ba ang inaasahang pinaka magiging mainit na usapin na tatalakayin sa BICAM? Bernard, ilang panukalang budget ng Kamara, partikular na ang ilang mga soft projects na hindi inadapt o hindi isinama ng Senado. Ito ang inaasahang bubusisiin sa Bicameral Conference Committee meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa pambansang budget na para sa susunod na taon. Matapos maantala ng ilang araw mula sa mga naunang inanunsyo, partikular na ng Senado, sisimulan na ngayong araw ang BICAM para sa pagpapasa ng 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ito ang proposed 2026 national budget na umaabot ng 6.793 trillion pesos. Dito ire-reconcile ng Senado at Kamara ang magkakaibang bersyon sa ipinasang national budget bago ito ratipikahan. Saka isusumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naunang panayam kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, kinumpirma niya na inadapt nila ang ilang proposal ng mga ahensya imbis na mga kaukulang panukala ng House of Representatives. Kabilang na dito ang mga social amelioration program na napaulat na ikinababahala ng ilang kongresista dahil nawala umano ito sa 2026 budget. Ngunit nilinaw ni Senador Gatchalian na hindi tinanggal ang mga ito sa bersyon ng Senado. Well, hindi naman natanggal dahil sa ahensya meron ring mga ganun na projects. So, yung mga ahensya meron rin silang ganun na projects. Naka-built in na yun sa mga ahensya. No? For example, DOLE meron silang tupad. Sa DOH meron MAIP. So, yun ang nakita namin na pwedeng gamitin ng ahensya. Target ng Kongreso na matapos ang BICAM hanggang bukas. Kung hindi pa rin ito matatapos bukas, maaari pa naman itong i-extend hanggang sa Lunes, December 15. Tiniyak naman ni Senador Win na may sapat pang araw para isagawa ang printing ng tinagurian nitong pre-enrolled copy. Alinsunod dito sa mga pagbabago na nais ipatupad ng Senado katuwang ang Kamara. Sa naturang enrolled copy, nakasulat na rin ang anumang makapagkakasunduan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa bicameral meeting. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ang kanilang pipirmahan at siya ring ipapadala sa Kamara at Senado para ratipikahan sa kadadalhin sa Malacanang para pirmahan ni Pangulong Marcos. Hindi ito kagaya ng dati kung saan inaaprubahan at pinipirmahan muna ang BICAM at saka gagawin ang enrolled bill. Bernard, nakatakdang magsimula ang BICAM dito sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City alas 2 ng hapon. Sa ngayon ay wala pa tayong nakukumpirmang mga miyembro o mamabatas na miyembro ng BICAM na dumating na dito sa PICC. Ngunit inaasahan natin na anumang oras ay darating na rin ang mga ito. Yan ang latest dito sa PICC. Balik sa'yo, Bernard. Asher, may balita ka ba kung kasama sa mga inaasahang darating o may pasabi kung hindi makakarating itong si Senator Ronald Bato de la Rosa? Yes, Bernard, sa panayam nga natin sa Senator Win Gatchalian kahapon ay kinumpirma nito na wala pa rin silang komunikasyong direkta mula kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Partikular na kung ito ay dadalo dito nga sa BICAM dahil siya nga ay isa sa BICAM member na otomatikong nagiging member siya ng BICAM dahil nga siya ay vice chairperson ng Committee on Finance ng Senado. Ngunit hanggang sa ngayon, sinabi nga rin kahapon ni Gatchalian na mayroon silang komunikasyon lamang mula doon sa staff ni Senador Bato na nagpaabot nga na hindi siya makakarating even doon pa sa budget deliberations ng Senado. Doon sa particular doon sa mga ehensya na hinahawakan nito ni Senador de la Rosa, particular na dyan yung mga Department of National Defense, gayon din ang budget ng Philippine Drug Enforcement Agency at yung iba pa. Bernard.
Asher, may mga nabanggit ba itong mga nauna mong na-interview na member ng BICAM kung ano partikular yung mga pangunahing magkaiba sila, yung version ng Senate at ng Kamara, particular dito sa 2026 national budget. May nabanggit ba sila kung ano yung meron silang malaking kaibahan? Kasi may mga naunang balita na di umano itong kagaya ng budget sa edukasyon ay planong tapyasan yung sa Senate version. Asher. Yes, Bernard, ito ngang sinasabi o kumbaga hinaing na napaulat mula sa House of Representatives na ilang mga kongresista ang nababahala nga dito sa ilang mga programa, particular na nga itong mga soft projects, yung TUPAD, MAIF at iba pa na hindi naisama doon sa Senate version ng kanilang panukalang budget. Ngunit ang sinasabi nga ni Senador Sherwin Gatchalian ay naibigay naman itong mga hiling, wala silang itinapyas doon sa budget na yun, kundi ito naman ay mga programa na nakapaloob nga sa bawat ahensya. At totoo nga yan na isa nga dyan na naririnig din o napaulat din na yung mga ng budget ng particular na ng para sa sektor ng edukasyon ay plano nga tapyasan. Ngunit sa panayam natin kay Senador Sherwin Gatchalian kahapon ay kinumpirma niya na wala naman siyang naririnig o walang nakakarating sa kanya na may ulat na may plano nga silang tapyasan itong budget ng education dahil nga ito yung may pinakamalaking allotment ng budget, kaya ito rin yung nakikita na maaaring posible, most likely na tapyasan ng budget para doon sa ibang mga hinihiling nga ng ibang mga kongresista na maisama para sa 2026 budget. Bernard. Alright, maraming salamat. Asher Cadapan Jr. live mula sa PICC sa Pasay City.